Bumelta si Senadora Miriam Defensor Santiago matapos banggitin ni Senador Jinggoy Estrada na isa siya sa may transaksyon kaugnay ng pork barrel fund na kinwestiyon ng COA. Hindi rin pinalampas ng Senadora ang sinabi ni Estrada na binigyan umano ng 50 milyong piso ang mga senador na bumoto para makonvict si dating Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Claire Delfin. Ilan sa mga pinanggalingan ng 1.2 billion pesos na ito ay galing sa PDAF ni unang-una Miriam Defensor Santiago. Nakasick-leave raw si Senator Miriam Santiago sa Senado kahapon, kaya kinuha niya ang pagkakataong sagutin sa Estrada kanina sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon ng mga doktor. Sa sinabi nitong kasama sa Santiago sa may PDAF transactions na kinwestiyon ng Commission on Audit. Maswerte siya, wala ako doon. Hinalal akong legislador, hinalal akong senador, hindi naman ako hinalal na kontraktor. Anong pinagsasabi niya? Ay, nung gusto niya, iikot pala ako sa buong archipelago, titingnan ko lahat ng pako at mga martilyo na ginagamit doon. Ayon pa kay Santiago, ang isyong ito na ipaliwanag na raw ng mayor ng local government unit o LGU na binigyan niya ng pondo. Nagkaroon lang daw kasi ng delay sa pagkumpleto sa proyekto, kaya kinwestiyon ng COA. At sa sinabi ni Estrada na 50 million pesos na ibinigay umano sa mga senador na bumoto para sa pag-convict kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sinasabi niya na tumangkap daw siya ng 50 million. Eh, ba't niya tinangkap kung gano'n pala siya kalinis? Isa sa Estrada sa bumoto pabor sa conviction ni Corona. I myself will have to admit that I availed of him form of infrastructure projects. That was not right because that came after the fact or after the conviction. You may call it as an incentive. Ang ibang senador na bumoto na mapatalsik si Corona, dinepensahan ang tinanggap na dagdag na 50 million peso budget allocation sa mga senador noong 2012. We checked our records, it was December. Very much later on, 50. Towards the end of the year or after the budget hearing, minsan nagsasabi may extra 50, may extra 100. Sa knowledge ko, it's for everybody. Isa si Senator Santiago sa 3 senador na bumoto para i-acquit si Corona. Hindi raw siya nakatanggap nitong 50 million pesos na sinasabi ni Estrada. Pero paglilinaw ng palasyo at ng DBM, hindi itinuturing na iba ang mga bumoto pabor o kontra sa impeachment ni Corona dahil pare-pareho raw silang binigyan ng PDAF. Nung panahon po ng impeachment, winithhold ng DBM ang releases ng PDAF para hindi ma-misinterpret or ma-misconstrue, no? So you can check the records yourself. Wala pong release ang DBM sa panahon ng impeachment. Now, several months after the impeachment, when it was back to the normal course of business, there were PDAF releases. Pero yung PDAF releases po ay both for senators who voted to convict Corona and to acquit Corona. Paliwanag naman ni Abad, walang suhol na ibinigay sa mga senador. There's no truth to the allegation. As a policy, we don't bribe anyone, whether you're speaking of a public official or private people, because it's not certainly along the lines of the President's commitment to... Noong kasagsagan ng impeachment trial, may bintang ang mga abogado ni Corona. May ilalabas daw na 100 million pesos ang palasyo kada senador pampondo raw sa mga proyekto nila. Suhol daw ito para mapabilis ang pag-convict kay Corona. Yun ho sa 100 million, ang balita po namin, ito po ay kukunin sa savings at gagamitin ho sa mga soft projects. At ang pagkaintindi namin, this week daw po ilalabas yan. Tamaan na kami ng kidlat sa Puwikan Tagalog, no? Kung kami nagsisinungaling, may anumang bahid ng kasinungalingan na sinasabi namin sa inyo. Galit na galit ang mga senador sa akusasyong ito ng kampo ni Corona. Sa privilege speech noon ni Senator Jinggoy Estrada, itinanggi niya ang bintang ng Corona camp. I challenge you, the defense panel, to name your so-called source. Pangalanan ninyo kung sino at nang sa ganon ay hindi tayo nanguhula. Magpakalalaki tayong lahat dito. Dahil itong ginagawa namin ay hindi biro-biro lamang. Ang kinabukasan, ang ikasasama o ikabubuti ng ating bansa ang nakasalalay dito. Nang makonvict na ng impeachment court si Corona, nakapanayam ni Jessica Soho si Senator Santiago. Sa panayam, hindi inialis ni Senator Santiago na pwedeng nagamit nga ang pork barrel fund para sa impeachment ni Corona. Meron akong
hindi lamang sa naririnig, kung hindi, swearing talaga on the Bible. Hindi talagang doon ako kasi nang pinag-usapan yon, ano. Ngayon, natural yung taong yun ayaw magtestigo. Kaya naririnig ko na sa akin na lang na evaluation kung may katotohanan kaya ano paninira yan o just loose talk, no? And I'm convinced that my source is unimpeachable. Ibig sabihin, talagang authoritative na source yun. Sagot ng palasyo at ng budget department noon, walang suhol sa mga senador. Ang inilabas daw ng palasyo ang listahan ng 20 senador na nabigyan ng PDAF mula February hanggang May 2012. Kabilang sa mga nabigyan nga raw ang 2 senador na bumoto pabor kay Corona. Si Santiago 80 million pesos noong May 31, 2012. Si Senador Bongbong Marcos naman mahigit 15 million pesos noong May 3, 2012. Ang pangatlong senador na bumoto para sa acquittal, si Senador Joker Arroyo, walang ni-request na pondo ayon sa DBM. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.